in this case. And let us answer those questions. And I will answer those questions. And I challenge you to also answer this question. Kasi po, pag tinignan nyo, kayo po ang talagang namomolitika nito at hindi talaga sumusunod sa ating konstitusyon. Correct. At tignan nga natin. Okay, ang unang tanong. Are you truly for accountability? Yes, I am. And so should everyone else. Yan ang pinaka-importante na kailangan natin gawin is to hold all public officers accountable. Ibig sabihin nun, kung may nakita tayong pagkakamali, paglalabag sa batas, paglalabag sa ating konstitusyon, o sa pag hindi gawa sa kanilang trabaho ng tama o pag-aabuso sa kanilang trabaho, kailangan sila maging accountable. At sa mga highest officials, kailangan ma-impeach. At kahit sino man yan, kahit ano pang pangalan yan, sa totoo lang, lahat ng mga corrupt, kailangan lahat kayo ma-impeach o matanggal sa posisyon nyo. At hindi lang yun, dagdag mo dapat makasuhan yung mga yan ng kriminal sa kanilang ginagawa. Yes, every government official na gumawa ng kalokohan, kailangan po maging accountable. Pangalawa, do you really respect and want to preserve the Constitution? Absolutely. Yan nga ang pinaglalaban natin ngayon ang konstitusyon natin. Dahil ang nangyari po ngayon dito sa ginawang ruling ng ating Supreme Court ay sila mismo, mukhang ang ginawa nila ay inamenda nila ang ating konstitusyon. Nagkaroon sila ng dagdag sa ating konstitusyon na wala naman doon. Parang ang dating ngayon, binababoy na ninyong konstitusyon Kasi tignan mo yung Article 11 natin sa ating konstitusyon. Accountability of public officials. Ang linaw-linaw doon, lahat po, basahin nyo yun. Wala pong nilabag sa ating konstitusyon yung pagka-impeach dito sa taong to. Ang problema ngayon, pag tinignan mo yung ginagawa ng ating mga institusyon, ay lalong kinakalaban nila at hinihina nila yung ating konstitusyon. With the Supreme Court and the ruling, and now with the Senate, pretty much surrendering to the Supreme Court and not recognizing their role and mandate at yung kanilang tungkulin as a co-equal branch of government to protect the Constitution, not the institution. And when you talk about preservation of the Constitution, the only people that can change the Constitution is through the legislative branch, through a constitutional assembly, by the people. Kaya ang ginawa ng Supreme Court is judicial overreach. Kasi nga, nagkaroon sila ng ibang, hindi lang interpretasyon nagdagdag sila ng bagong mga amendments lumalabas dito sa Constitution kasi hindi nakalagay ito sa Constitution natin at dinadagdag na lang nila. So there is no more preservation. Na-bastardize na yung ating Constitution at this point. And it's not just the Constitution na na-bastardize pati na rin yung accountability dahil sa ginawa nilang pagdagdag na itong mga bagong mga rules na internal rules naman dapat to ng ating Kongreso. Hindi dapat nakikialam ang ating Supreme Court with the internal procedure of Congress and Senate because Congress and Senate has the exclusive power to impeach and to try and decide on impeachment. So with this Supreme Court ruling, wala ng accountability. Forget about Section 11 because at this point, wala ng Section 11. At dahil dito, wala nang mai-impeach ngayon. Can you imagine gaano kahirap mag-impeach ngayon based on the decision na ginawa ng Supreme Court? Kasi sinasabi nila, kailangan daw magpakita ng proof na naintindihan ng mga pumipirma yung kanilang pinirmahan. Kailangan daw magpakita ng proof na hindi lang yung pumirma ang magpapakita na naintindihan nila yung impeachment kahit yung mga hindi pumirma. Kailangan magpakita ng proof na naintindihan nila kung bakit hindi nila pinirmahan yung impeachment complaint. Can you imagine how difficult that is? How do you prove that? Think about it. Does everyone have to go to a psychological test, a psychiatric test? Anong klaseng test ang kailangan gawin na nakakaintindi ang isang tao sa pinipirmahan nila? Paano na tayo? Galing, no? Galing ni Cristantan, mga kababayan. Talagang requirement that is being added by the Supreme Court. Tapos hindi lang yun, pinipilit ng ating Supreme Court na maging retroactive itong kanilang desisyon. Then ibig sabihin doon, kailangan nila ito maging retroactive to all impeachments. Problema na nga yung desisyon na ito prospectively. Gusto pa nila maging retroactive. Can you imagine gaano nila pinilit itong desisyon na to at tinwist nila yung Constitution? So ngayon ang tanong natin dito, if we apply the decision of the Supreme Court to any other official, would our position still be the same? Yes, absolutely. And my position is this, and our position should all be this. Follow the Constitution, and each institution should respect the Constitution. Ibig sabihin nun that according to the Constitution, merong tatlong equal branches of government.
ang ating legislative branch, ang ating executive branch, and ang ating judicial branch. And everyone should stay on their lane. Ngayon sa mga nagsasabi na trabaho